Inianunsyo ngayon ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na sisimulan na nila ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Si Chiu Laurel ay kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City ngayong araw. Dinaluhan ng Pangulo ang isang closed-door meeting kasama ang 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital ngayong araw. Ayon kay Laurel, gagawin ang pilot testing ng bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Pinag-usapan sa pulong kasama ang Pangulo ang inisyal na implementasyon ng kanyang pangako noong panahon ng 2022 elections na maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 Department pesos of Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel na bigas. Duda ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Baka mabudol na naman to. Anyway, welcome tonight. This is my channel. Share your story, Ronnie Harabel. Meron naman po tayong pag-uusapan ngayon sa kaganapan na naman sa ating sitwasyon. Sana nga naman maging totoo ito dahil po alam nyo, napakalaking bagay nga naman talaga pag naging totoo ito yung 20 pesos na kilong bigas. Pero para sa akin, imposible po yun eh. Kape muna tayo. Sarap na kape. Anyway, pag-usapan natin ngayon ay yung itong sinasabi pong 20 pesos per kilo na bigas dito daw sa Visayas. Pero sa amin dito wala eh. I think sabi nga naman nasa Cebu. So, ito po ang naging talagang tinatalakay ngayon sa araw nito, sa panahon nito. Dahil po ay 20 pesos na lang ang bigas po, isang kilo. Pero sabi po ng ating Inday Sara, Vice President, para budol na naman ito. Huwag kayong maniwala. Suppose na ako tatanungin nyo, imposible po magkakaroon ng 20 pesos dito sa amin. Okay, dito sa Negros kasi although dito sa Negros kasi more on farmers dito. At sa dalawa kasi ng dito sa amin yung tubuhan tsaka palayan. Pero as a pastor, marami po akong member sa church namin na may palay po sila, malalapad po ang kanilang palayan sa bukid nila. Pero sa totoo lang talagang imposible po magkaroon ng 20 pesos unless kung ito po ay NFA. No? Pag sinabing NFA ay I don't know kung masarap yan. Siguro it's okay naman siguro yun. At hindi natin alam kung saan yung galing. No? Pero yun po ang pinaplano. Magkakaroon po ng buong Pilipinas na magkaroon ng 20 pesos na isang kilong bigas. Pero makakabili ka lamang ito ay 1 kilo per person. Per person po. Natatawa ako nito. 20 pesos? Oh, wow! Ang galing naman, oh, kung magkakaroon talaga nito ng 20 pesos na bigas ay ayos sana, no? At magandang pag-uusap nito at talagang malaking tulong po talaga sa panahon nito na grabing mahal ngayon. At siguro mag-aaragay ito ang ating mga mga farmers kasi alam nyo ang bigas, ang palay pa lang sa amin dito, yung bilihan dito ng 1 kilo, I think that is 17 pesos. Hindi ako nagkakamali, 16 pesos or 17 pesos per kilo ng palay po. About kung ito'y magiging bigas pa, napaka-imposible siya maging 20 pesos per kilo. So, ano ba, magsasacrifice ang ating mga farmers? I think hindi yata eh. Maliban siguro magbibigay sila ng ayuda na naman. So another pondo at saan makukunin po? Sa taong bayan pa rin po ito kukunin. So ito pang imposible yata na mangyari na
20 pesos ang bigas lang. Pero kung ito totoo, it is good. At wala tayo pong ano diyan, wala po tayong problema diyan. Kasi kailangan po talaga no, mapa-BBM ka man o uh, Duterte ka, no, ay alam nyo, ito'y malaking bagay po sa isang mahirap. At lalo na po sa amin, sa aming church ay halos po mga members namin ay mahirap po talaga. I will tell you kasi alam nyo marami po kaming tinutulungan ng mga kapatid namin sa Panginoon sa aming ministry, sa aming church po, at talagang mahirap ang kanilang mahanap buhay po ay mostly po ay sa tubuhan. Talagang magkano na pong sahod nila is only by 250. So, meron ding 330 o 350. Pero inyo mabubuhay ba ang tao yung ganyang klaseng hanap buhay? So napakahirap po talaga mamuhay. Then may mga kapatid din kami na mayroon pong mga lupain sa palayan at lalo na po sa ngayon ay wala pong irigasyon, walang tubig ngayon. At lalo na po grabing init at mahirap ngayon ang tubig po sa amin. So wala pong palay kaya nga walang taniman po ngayon. Baka pa nga by May pa magkakaroon ng tubig po sa irigasyon para po may tubig na po ang palayan. So actually marami pong naghirap ngayon sa aming mga kapatid sa panampalataya dahil po yan po ang karamihan na hanap buhay po dito sa amin. So kaya nga dahil po tawag sa amin dito we are part of rural na talagang napakahirap po ng hanap buhay. Kaya nga ako ngayon nag-vlog na lang po ako para nagbabaka sakali din po magkakaroon po ng sahod ka YT, di ba? Wala naman po tayong magagawa. Siyempre, lahat po ginagawa nating paraan ng earnings para po tayo makatulong sa ating mga mahal sa buhay o kaya sa mga taong malalapit po sa atin. Di ba? So that's it. Yun po ang sasabi pong 20 pesos na ano, no? Ito pong pag-usapan natin, 20 pesos, 30 pesos per kilo. Para maibenta ang tig 20 pesos per kilo sa tao. So ang subsidize, ang diferensya ng 13 pesos dito po sa amin at pagatian ng province at LGU. Ang tanong doon, saan galing ang mga pirang pang subsidize? Yun ang question doon. Ano kayo natutuwa ka? Saan galing? Sa atin pa rin sa bulsa natin. Baka sabihin nyo, nabudol kayo, sabi nga nating Vice President Sara Duterte. Hala kayo, nabubudol po ang tao. Sabi po ng ating Vice President yun hindi po ako baka nabubudol. Pero pag sinuma po natin ito, it's only ang pinakababa talagang dito sa amin is 33 pesos yun pong NFA na sinasabi po. So gagawin siyang 20 pesos per kilo para maibenta ng yung 30 pesos kilo po para maibenta ng tig 20 pesos per kilo sa tao. Ayun pang i-subsidize ang diferensya ng saan yung galing yung 13 pesos at pagatian ng province nga at LGU. So saan ayun ang sabi nga ang tanong saan galing ang mga pirang pang subsidize? Ano kayo? Hindi po kami nag-react ng masama. Maganda po 'yon na magkaroon po ng 20 pesos, pero masasabi ko lang napaka-imposible na magkaroon po ng 20 pesos. Alright. So, yun po ang ating pinag-usapan ngayon kasi alam nyo, napakahirap po maniwala pag ganyan pag sinabi po ng ating maganda po yun sabi po ng ating Pangulo nakapagpatayo ng 150 rice processing center sa buong bansa upang mapabuti ang productivity at kita ng magsasaka. Wow, maganda po yan. Pero pag ginawa mong 20 pesos per kilo, imposible na po. Kasi alam nyo, sa abono pa lang, at saka sa lahat po ng ang presyo po ng abono, ang presyo po ng insecticide, at sa tao pa,
ay napaka-imposible po talaga na magkakaroon ito ng I don't know kung baka mayroon pong plano ito ating government ano po siya magampanan dahil po napakahirap itong solusyon. I will tell you, napakahirap po itong solusyon. So, imposible siya na maibigay po yung 20 pesos per kilo. See? So, yun po. At napaka-imposible po talaga. Diba? Then, yun po yung sabi ng good news daw, ay 20 pesos kilo. Sisimulan daw saan? Sa Visayas. Sa Visayas, totoo nga, no? Dito po sa amin, sa Negros, ay malalapad po. Almost po dito ang hanap buhay ng mga Ilonggo ay dalawa lang po doon. Yun tubuhan, saka palayan po. Yun po ang hanap buhay po talaga ng mga Negros anon. Sabi nila sa Negros ko no, ginapala, natakot. Nakalimutan ko yung salita na yan. Ginapala, Grabe. Hindi nila alam kung ano kahirap dito sa Negros. So, actually, kung titingnan natin is kung maayos lang talaga yung struktura ng ating government ay maganda po talaga. Kung ito po ay matutuloy. So, kaya lang, siyempre, pag sinabi pong 20 pesos per person lang po yun. Saan po pupunta yung 1 kilo? See? Hindi ko alam kung ang 1 kilo na ito is per day lang siya. Tapos bibili ka naman bukas. Sa inyo ba, ilang kilo ba kayo makakaubos sa isang araw? Pero actually kami, sa akin dito, ako, to be honest, kumakain ako ng kanin. 1 bisis isang araw o 2 bisis isang araw. Kasi, alam nyo, nag-ano rin po ako, ang aking health. Mahirap na po kasi magka-diabetes. Kasi alam nyo, mga Ilonggo talaga, matindi kumain talaga yan sa kanin. Yung mga Bisaya ay talagang mais yan yun po. Pero, mas maganda po kasing mais kaysa kanin. Ako, nagsimula na po kumakain ng mais. Yung ano ba, yung tinatanok lang. Hindi yung ginagawang kanin. Tapos, yun po ang aking. Maganda po sa ramdam ko po sa aking physical. Maganda po sa physical yung resulta ng lagi kang kumakain ng mais. Kaysa kanin po, ang kanin po grabing acid. Bakit? Dahil po talagang na siya, ng inibento na, marami na po siyang insecticide o talagang naproseso na siya sa talagang panibagong yun po. So, ako talaga, yes, to be honest, is once a day or 2 times a day lang ako kumakain ng kanin. Kaya hindi naman nalata po sa aking katawan, di ba? Anyway, yes, yun po ang ating importante po talaga na pag-usapan natin ito dahil alam nyo, Ini-anunsyo ngayon wait lang. Alright. So, napaka-importante po talaga na maintindihan natin yung ganitong sitwasyon. Tama po si Inday Sara or ating Vice President no, titukoy dito, baka budol po tayo. Huwag po tayong sobrang excited. Kasi kahit po kami tatanungin nyo, imposible po talaga magkakaroon ng 20 pesos. Yun po ang subsidiary ay kukunin. Saan po yung kukunin yung? Siyempre 33 pesos po yun. Ang bibili ka dito is 33 pesos po ang NFA. At saka dito sa amin, hindi po talaga kami kumakain ng NFA. Iba po kasi ang bigas ng NFA na bigas kaysa talagang produkto namin dito. See? So, alam po namin yon. So, kakaiba po talaga. Yun po. At lalo na kung noon. Pero ngayon medyo daw parang may okay na rin siya. Pero para sa akin, hindi pa rin yung sikmura ko talagang iba po pag NFA. So, ang 13 pesos ay sa atin pa rin po magagaling sa ating mga taxes, especially pong ating mga OFWs. Diba? So, sige, importante abangan po natin ito at ating pong tingnan kung ano po talaga ang
mangyayari sa 20 pesos. Pero ang masasabi ko lang, on my part, it is my personal judgment, is imposible po tuloy-tuloy itong 20 pesos kasi sa ano pa lang sa palay is 17 pesos per kilo yan. Eh lalo na po pag bigas, di ba? Lalo na po pag bigas. Pero pag sinabi po nating NFA, that is 33 pesos po sa dito sa amin. At siyempre alam naman natin po ang NFA hindi po atin yung bigas. Ang pagkakalam ko po, hindi po atin bigas yan. Inangkat po sa ibang bansa. At mura po siya. Kaya po nagkakaiba yung lasa dahil simpre matagal po ang I don't know, ito kasi sa amin hindi kami masyado kumakain talaga ng NFA, iba po eh. So ang 33 pesos magiging 20 pesos siya. So kaya po kahit mahal po ang bigas, nagbibili pa rin po kami ng kahit mahal po, wala kami magawa eh. So tipid-tipid na lang po. So ang 13 pesos, yun po ang sabi ko nga, sa atin pa rin manggagaling. Saan po kukunin? Sa tao pa rin ba? 'Di ba? Sa taong bayan pa rin, lalo na po sa mga OFWs kasi sila po ang malaki talagang nagbibigay ng taxes. Kaya saludo po ako sa inyo. Okay, so maraming salamat po sa ating mga OFWs. So okay, yun po at maraming salamat at again maraming salamat sa pakinig at again this is share your story, Ronnie Harabel, na patuloy pong nag-share sa inyo ng mga kaganapan po sa pangyari sa ating pamumuhay. So don't forget to subscribe and like and comment in the comment section kung ano pong inyong pananaw dito. No? Kung totoo ba talaga ang 20 pesos ng bigas? Okay, so God bless everyone and I hope maging sagana po ang ating pamumuhay. God bless po.